Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At tayo ngayon ay inaanyayahan na magpatawad sapagkat una sa lahat, tayong lahat ay pinatawad ng Diyos. Magmahal sapagkat una sa lahat, minahal tayo ng Diyos. Hilingin natin na sa kabila ng lahat, tayo rin ay matutong magpatawad sa ating kapwa. Ito ang panyaya sa atin, Jesus Nazareno, sa Ebanghelyo ngayon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan, lalo na kapag tumatanggi tayong magpatawad sa ating kapwa. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.
ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, bilanggo niya ang kanyang kapwa hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, Ikaw, napakasama mo.
sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng Amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online. Mga mahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno, atin pong papurihan ang ating mahal na poon. Pakibati po natin yung ating mga katabi ng magandang umaga. Pakisabi sa kanila, ikaw na naman. Sana next Sunday ulit. Yan. Alam ko pong alam niyo po yung salitang karma. Alam niyo naman ho, di ba, kung anong ibig sabihin nun. At alam ko rin na narinig at minsan niyo na rin nasabi sa inyong buhay sa ibang tao, nakakarmahin ka rin. Kapag sinasabi natin ito, hindi ba parang sinasabi na rin natin, kung anong ginawa mo sa akin, ay mangyayari sa iyo. Kung anong ginawa mo sa akin, lalo na kung masama, babalik din sa iyo. Saan nanggagaling ito? Sa tingin ko po, nanggagaling ito sa kagustuhan natin na makaganti sa nagawa na masama sa atin. Minsan kasi ipinagpapaubaya na natin sa tadhana, sa langit, yung ating gustong pagganti. Sinasabi natin, ikaw na po ang bahalang gumanti para sa akin. Ikaw na ang bahalang magbalik ng karma sa Kanya. Pagganti. Pero hindi po ito yung nais ituro sa atin ng Panginoon ngayong linggo. Kapag may mga nakagawa ng mali sa atin, yung ating mga pagbasa, yung ating Panginoon sa linggong ito, gusto tayong turuan na magpatawad, hindi gumanti. Forgiveness, ito po ay isa sa pinakamahirap na gawain kapag may mga nakakasakit sa atin. Kaya nais kong matulungan ang bawat isa na buksan yung ating mga puso sa pagpapatawad. At hayaan niyo po akong magkwento muna tungkol sa pagpapatawad. Sa klase po dati namin sa seminaryo, may nakwento po yung isang pari sa amin. Sabi niya po, mayroon daw na nanay na naglilingkod sa kanyang parokya. Itong nanay na ito po ay mayroong asawa na sumakabilang bahay. At matapos ang ilang taong pagsasakabilang bahay, nalaman niya na itong asawa niyang ito ay nagkaroon ng malubhang sakit. At yung kanyang kabit ay iniwan din siya. Anong ginawa ni nanay? Tinanggap muli, inalagaan, hanggang siya ay sumakabilang buhay. Masakit na daw yung nangyari sa kanya. At ang nakadagdag ng sakit na nararamdaman niya ay yung narinig niya na sinasabi ng ibang tao sa kanya, ang tanga-tanga naman niya. Iniwan na siya, niloko na siya, ganun pa rin yung ginawa niya sa asawa niya. Ang tanga-tanga naman. Ang tanga-tanga naman po talaga, di ba? Ito yung dahilan kung bakit niya nilapitan si Father at tinanong, Father, katangahan po ba ang magmahal katulad ni Jesus? Katangahan po ba ang magmahal katulad ni Jesus? Siyempre, yung sasabihin ng mundo, gantihan mo ng sakit yung mga nanakit sa iyo. Gusto nating masaktan ang mga taong nakasakit sa atin. Ang nakakalungkot lang, sa kagustuhan nating makapantay sa mga gumawa ng mali sa atin, minsan mas nagiging masahol pa tayo sa kanila. Halimbawa, may nagmura sa atin ng isang beses, hindi tayo papatalo. Babalikan natin ng 3 mura. Anong nangyayari? Mas nagiging malala pa tayo sa kanila.
O kaya naman minsan may papalo sa atin. Babalikan natin ng mas malakas pang palo. Anong nangyayari? Nagiging mas malala pa tayo sa kanila. Sa tingin po ba ninyo, kapag kaharahasan ang ginanti natin sa isa pang karahasan, magiging maayos ba ang mundo? Kapag karahasan po ang ibinalik sa isa pang karahasan, walang katapusang karahasan ang mamamayani sa mundo. Hindi po ganoon ang nais ni Jesus. Kaya sinasabi sa atin ni Jesus sa ngayon, let us be better than those who hurt us. Maging mas mabuti tayo kaysa sa mga taong nakasakit sa atin. Paano natin gagawin iyon? By becoming merciful like our Father. Paano ba hinarap ng Diyos yung mga tumalikod sa Kanya, yung mga nanakit sa Kanya, yung mga sumuway sa Kanya? Hindi naman niya pinabayaan, hindi rin niya hinayaan na mawala na lamang, hindi niya rin ginantihan ng pananakit. Ang ginawa ng Diyos, pinatawad niya. Ginantihan niya, hindi ng pananakit, kung hindi ng pagmamahal. Maaari po nating sabihin na mahirap yan, yung ginagawa ng Diyos, dahil tao lamang ako. Minsan po ito yung excuse natin para hindi na magsumikap na magpakabuti at hindi magsumikap na magpatawad. Tao lamang ako. Hindi ko kaya iyan. Pero mga kapatid, tandaan po natin, oo, tao tayo. Pero bilang mga tao, tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Nilikha niya tayong mabubuti. Nilikha niya tayong may kapasidad na magpatawad at magmahal katulad ng Diyos Ama. Mayroon po tayong kapasidad na maging katulad ng Poong Jesus Nazareno. Tanong ko lang po, hindi ho ba ang aso, kapag tinahulan ng isang aso, ang natural na gagawin niya ay tatahol din? Pero tayong mga tao po, pwede tayong hindi gumanti. Bilang mga tao, maaari tayong magpatawad katulad ng ating Panginoon. Tao po tayo. Hindi po tayo katulad ng mga hayop na aso. Kaya, iimbitahan ko po kayo, tingnan po ninyo yung mga katabi ninyo. Paki-check po kung tumatahol na. Hindi ba naman? Mga kapatid, malinaw na malinaw sa ating mga pagbasa, ninanais ng Diyos na matuto tayong magpatawad. Ano pong makakatulong sa atin upang matuto talaga tayong makapagpatawad ng ating mga kapwa? Ang maganda pong paalala para sa bawat isa sa atin ay yung karanasan natin ng pagpapatawad ng Diyos. Dito po nagkulang yung isang lingkod na napakinggan natin sa Ebanghelyo. Nakalimutan niya yung karanasan ng pagpapatawad at pagbibigay ng panahon pa sa kanya ng hari. Kaya anong ginawa niya sa kapwa niya lingkod na may utang sa kanya? Hindi niya pinatawad, pinabilanggupan niya. Mga kapatid, lahat naman po tayo ay may nagagawang mali at lahat tayo paulit-ulit na pinapatawad ng Panginoon. Tanggap pa rin tayo ng Panginoon. Kung ano yung laki ng kasalanan natin, mas malaki pa rin yung pagmamahal ng Panginoon na nagnanais na yakapin tayong muli at makabalik sa Kanya. Kaya maaalala nawa natin palagi yung pagpapatawad ng Diyos para sa atin upang ito yung maging inspirasyon natin kapag tayo ay nahihirapan na magpatawad ng ating mga kapwa. Tinuturo sa atin ng Diyos sa Kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin. You can choose to embrace hurt with forgiveness. You can end the cycle of hurt and start the cycle of love. Mga kapatid, tayo pong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, ang tunay pong mga deboto ng Jesus Nazareno, katulad ng mahal na Poong hindi gumaganti ng karahasan sa mga nanakit sa Kanya. Ang ganti niya ay pagmamahal at pagpapatawad.
ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Katulad ng mahal na poong, marunong umintindi dahil alam din niya na siya ay inintindi at pinagpasensyahan ng Panginoon. Ang tunay na deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, katulad niya na nagpapatawad kahit gaano pa kalaki ang pagkakautang at pagkakasala sa Kanya. Kaya mga mahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno, ito po yung patuloy nating dasal ngayon at magpasawalang hanggan. Patuloy nawa tayong bigyan ng biyaya ng Panginoon, biyaya ng grasya ng pagpapatawad, upang ito ang ating maging inspirasyon sa pagpapatawad ng ating mga kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya inaasahan din tayo magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Buong pagtitiwala nating sabihin, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, giyera at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan
Palitan mo ang aming mapagmatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin kung walang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay, naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyon tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na matuto tayong magpatawad katulad ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yung iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin at umawit tayo sa ating Ama sa Langit at hilingin natin, patawarin tayo gaya ng pagpapatawad natin sa kapwa natin. Awitin natin ang Ama namin.
namin kami at diha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung ang aming mga puso ay nilalamon ng paghihiganti, ng galit, kapag ayaw namin magpatawad at ayaw din namin humingi ng tawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang bukal ng awa at kapayapaan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o layminister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago malis sa harapan ng pari o layminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ngayon po ay Catechist Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng CBC Episcopal Commission on Catechist at Catholic Education at sa patuloy na paghuhubog ng mga katekista. Tumulong po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa ng ating simbahan at sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit, tumulong, at magpatawad sa ating kapwa. Una tayong minahal at pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Ang tanging ganti natin sa Kanya ay magpatawad din naman sa ating kapwa. Ngayon po, kaisa ng mga kapatid natin sa Kabikulan ay pinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Ina, Virgen de Peña Francia. Kaya dumulog din tayo sa ating Mahal na Ina, na lalo tayong turuan na lumapit at makasunod kay Jesus. Kaya't magdasal tayo sa ating Mahal na Ina. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Birhen ng Peña Francia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.